So good day sa inyo mga kasabot. So ang rating nito is 49,185. Nakapag-change oil na tayo mula sa mahigit 1,800 na tinakbo. Makapagpalit na tayo na langis para sa susunod na biyahe natin maganda yung performance. Alright, ayan, tahimik ang makina yan guys. Ayan so sa mga may mga nagsasuggest nga pala sa akin guys na total naglo-long ride daw ako palagi, mas maganda daw lagyan ko rin ng oil cooler tong TMXL pa natin. Ayan, lagyan daw ng oil cooler para daw hindi siya mag-overheat. Ang masasabi ko lang guys, wala naman akong naranasan sa tagal kong nag-drive na ito guys. Wala naman akong naranasang overheat itong motor na to. Ayan, kasi air cooled to guys, air cooled yan. Ayan importante na wala yung harang dyan sa part na yan para yung hangin dito tumatagas siya ng tumatama dito sa pinakang niya, cylinder head. Yan yung number 1 na kailangan para hindi mag-overheat. Kasi pag tinakman mo yung part na yan, natakpan yan, hindi siya makakalanghap ng hangin, may tendency na mag-overheat. Pangalawa, tono ng karburador. Kailangan maganda ang tono ng karburador natin guys. Mga kasabot, may mga nagtatanong din sa ating mga biyahe, sa mga long ride natin, kung maganda raw ba kahit walang oil cooler yung TMX Alpha sa malalayong biyahe. Ang sagot dyan is depende guys. Depende, kasi yung iba may naranasan nilang mag-overheat, kaya halos ina-advise nila sa akin na lagyan ko ng oil cooler to. Kaya ako naman guys, hindi naman ako experience dyan. Kahit tinesting ko na to na sa 300 kilometers na walang patayan ng makina, okay naman, hindi naman siya nag-overheat. Kasi naka-optimal ang tono ng karburador na ito, hindi lean, hindi rich. So importante kasi yun guys, na naka-optimal yung tono ng karburador. Kasi pag yan nag-lean ang tono, kahit hindi malayo ang binabiyahe mo, mag-overheat talaga yan guys, kasi nabibitin siya sa supply ng gasolina, puro hangin. So kailangan optimal. Salamat sa mga nag-advise na concerned lang siguro sila sa akin. Salamat sa inyo guys, dahil na-advise nyo na lagyan to ng oil cooler. So sa akin naman, okay lang na kahit wala, okay lang yan. Tipid tayo sa maintenance. Ang purpose kasi nitong motor na ito guys, kaya ko binili to mula noon, talagang nasa isip ko ito, service lang tsaka panggala. Ayan, pinanggagala. Yan lang yung trabaho nitong motor na to. Hindi para i-upgrade, lagyan ng kung ano-ano. Kaya nga, all stock nga lang to guys. Hindi ko pa ito inapalitan ng kung ano-ano. Nilowed ko lang, pero ibabalik ko rin yan sa stock. Yung natin, stock run, babalik ko ulit yan kasi para tumagal yung natin, para tumagal yung ball race. Kasi pag ganito, itong hindi siya masyadong fix yung pinakang loob. Pagka sobrang kaldag, nagagalaw to, nagkakaroon siya ng alog. Yun lang yung experience ko dito, kaya babalik ulit yung dati niyang So balik tayo sa oil cooler. So pag naglagay ka kasi ng oil cooler guys, magdadagdag ka ng oil. So imbis na 1 litro, dadagdagan mo yon. Another consume na naman yon. Dadagdag na naman tayo ng gasto sa maintenance, di ba? So kung kayo sa sa palagay nyo may magandang dulot ng paglalagay ng wala namang problema kung lagyan nyo yan, yung mga MC ninyo. Pero sa akin, since wala pa naman akong na-experience dito na overheating sa long run,
ano lang tayo, stay on ano lang tayo, stay on stock lang. Alright, so may mga nag-try kasi, may mga alam ko may mga nakapaglagay na rin yan. Siguro na-experience din nila na maganda nga para sa kanila yung may ganon. Sa akin naman okay lang kahit wala. Pinanlalo halos lahat ng video ko guys, yung mga kung napapanood nyo sa ano, yung mga pinupuntahan ko, halos yun back to back talaga yun, one day ride lang yun. Wala naman akong na-experience na overheat. So tamang alaga lang sa langis at saka sa tono ng karburador. Maganda ang tune ng ano, ang tuning ng carb, all goods yan. So kahit humataw ka ang takbo, okay lang yan. Hindi yan mag-overheating. Mukhang hindi yata ako napansin. Punting na tayo doon kanina. Na tayo napansin nung ano siguro. Nakatingin siguro sila sa kabila. Okay lang yan. Nangyari talaga yan. So yun, balik tayo dun sa topic guys. So don't trip nyo maglagay na oil cooler sa inyo guys. Pwede naman, lagyan nyo yung inyong mga motor. Kung sa palagay nyo makakatulong sa ano, sa mga malalayong biyahe, okay lang yan. So guys, kung may mga naka-oil cooler sa inyo, share nyo naman, comment down below kung anong experience nyo sa mga naka-oil cooler na TMX Alpha, para magkaroon din kami ng idea kung all goods at saka yung maintenance nila, para sa mga gustong magkabit, mabasa nila, malaman din nila kung ano yung magandang epekto kapag ka naka-oil cooler. Alright, so basta sa mga baguhan lang dyan guys. So ang importante dito sa mga motor natin na dito sa TMX, kailangan maganda yung tono ng karburador, kailangan naka-optimal, kailangan maayos kayo magpalit ng langis, then yung battery laging na-check nyo kung may tubig, para iwas tiri kayo sa mga long ride. Alright, so may iba kasi dyan nag-aalanganin na ipang long ride tong ganitong motor, baka daw kasi hindi kayanin sa mga may layang biyahe, ganyan, niwas sila baka daw mag-overheat, may ano sila. Pero ako na nagsasabi guys, proven and tested na to, back to back, nagbe-vehicle ride to. Tapos basta yung mga, kung napapanood yung mga gala natin dyan sa video, proven na talagang palag na palag sa mga long ride tong ating TMX Alpha. Kahit anong motor pa yan guys, pwede nyo ipang long ride yan, basta maayos ang pagkakakondisyon ng mga motor natin. Madalas natanong sa atin guys ng mga may TMX, ano ba yung ginagamit kong motor? Ginagamit kong oil. Wala naman tayo ibang ginagamit na oil guys, kundi Honda oil, yung Honda Pro. Yan yung naka-design na viscosity dito sa ating makina, sa mga all stock. Kasi malalaya din yung pinupuntahan ko, yung mga nakakapanood, ano ba yung dapat na langis. So masasabi ko lang sa inyo guys, ang ginagamit ko na talaga na langis, Honda Gold. Ever since, Honda Gold talaga yung ginagamit natin guys. At wala naman nagiging problema sa makina natin. Ayan, malayo-layo na rin yung auto niya, nasa ano na yan, malapit na mag 50,000 yan guys. Yun lang talagang ginagamit natin. Minsan every 2,000, pagka maximum 2,1, madalas 1,7, 1,5, ganyan ako mag-change oil. Depende sa depende sa gusto kong auto. Huwag namang 3,000. Hanggang lang 2,1 lang pinaka-maximum, hanggang 2,200 km. Makatukan tayo ng makina. Yung iba kasi gumagamit na mas malapot, mas maganda rin yun para sa kanila. Okay lang, kung ano yung mas maganda sa inyo lang is, at hindi nakukonformisa yung makina nyo, di yun lang gamitin nyo. Depende kasi sa paggamit yung kinakargahan, tricycle, iba-iba naman tayo ito, service lang naman to service, long ride, hindi naman ganun kabugbog.
Kaya okay na tayo sa ano, sa recommended ni Casa. Sa kadena, ano daw ginagamit ko? Bakit daw maputi yung sprocket? Ganun din, kung ano ginagamit ko sa ano, sa makina, yan din ang ginagamit ko sa ano, sa kadena. Kaya lang isang ko lagi ang kadena guys para makatagal yung buhay ng sprocket natin. Para hindi nag-iitim. Lalangis yung kadena, ang ingay, nakakarindi. May lagitik na nga yung motor mo tapos maingay pa yung kadena. Nako, nagaluhalan ng ingay. Hindi pagka may langis, lubricated. Tapos maganda yung ano niya, pag kumakambyo ka, smooth na smooth. Sobrahan nga sa lagyan ng langis eh. Minsan makapagkamali nila yung ilalim kasi tumutulo eh. Akala nila may tagas. Siyempre may tagas yung ano mo ah. Tagas yung pinakang ano mo. Sa may sprocket yata yan. Yung bushing na yan oh. Goma ng ano. Wala yan. Ano yan? Naparaming lagay ng mantika. Ganyan pag maglalagay kayo ng ano eh, ng oil. Kinabukasan may tumatagas. Akala nyo galing sa makina. Yung pala galing dun sa ilalim ng ano. Yung mga sobrang langis na nilagay sa ano, kadena. Ayun mga kasabot, yun lang muna for today's video. Yun lang. May mga nagtatanong pa sa akin kung ba't daw madalas lulobot yung battery nila. Ano kaya ang dahilan? So next video guys, sasagutin natin yan based on my own experience. Alright, napaliwanag natin yung ating kaalaman panungkol dyan kasi na-experience din natin yan sa tagal natin yung nag-ano ng motorsiklo. Alright, see you in the next video. Ride safe. God bless.